Demonyo kang may sungay, wala kang karapatang pumatay ng tao. Bakit mo ginawa to sa aming mga anak at mahal sa buhay? Yan ang sinisigaw ng mga kamag-anak ng mga sabungerong nawawala ngayon. Pinagmumura nila si Atong ang mga kababayan. Ayan mga kababayan, bago ang lahat, hihingi po muna ako sa inyo ng konting pabor. Ayan, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa aking channel, please like and comment, syempre subscribe na rin po, Genius TV. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito na nga mga kababayan, ang mga nanay na nagsusumigaw, iiyak, tumihingi ng katarungan sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Ito na mga kababayan, panoorin natin. Malupit ka, isa kang halimaw. Bakit mo nagawa na pumatay ng mga tao? Nasaan ang konsensya mo? 34 na sabungero na mahigit pa ang pinatay mo. Bakit nagawa mo yun? Isa kang demonyo na may sungay. Hindi ka na naawa, napakalupit mo. Birdugo ka talaga. Grabe ang ginawa mong brutal na pagpatay sa mga mahal namin sa buhay. Napakalupit mo, sobrang pait yung ginawa mo. Atong ang demonyo ka talaga. Asan yung anak ko? Ay, balik mo. Sobra ka. Hindi masama yung anak ko, nakatulad mong demonyo. Mahirap man kami, pero hindi kami masasamang tao. Pero ikaw, mayaman, bilyonaryo, pero ubod ka ng sama. Sagad hanggang buto ang kasamaan mo. Ngayon, masaya na ba kayo? Sa nakikita niyong paghihirap namin ng mga pamilya, na kinitil niyo ang mga buhay nila. Nasaan? Nasaan ang konsensya nyo? Tignan nyo. Ako. Tignan nyo. Matanda na ako. Hindi mo iniisip kung ano ang mararanasan namin na mga katulad namin na mga magulang na may edad na. Dapat ang mga anak namin ang mag-alaga, mag-alalay sa amin, pero anong ginawa mo? Nakakagigil ka. Kung na ako'y naging lalaki man lang sana. Diyos ko. Nagpapasalamat po ako sa pagkakataon na binigay niyo sa amin. Lalong-lalo na po kay Sir Dondon, salamat po talaga na binigyan niya kami ng hostesya na matagal na naming hinahanap. Sobrang tagal na po kami naghihintay, 4 na taon na. Nagpapasalamat po kami at sana hanggang dulo suportahan niya kami. Kasi ito ang tangi naming pag-asa na hinihingi nila na matibay na ebidensya. At sa tulong po ng kinaukulan, sobrang sakit po talaga ng ginawa niyo sa amin. Lalong-lalo na po ako. Tingnan niyo po yung estado namin sa buhay para malaman niyo. May puso pa ba kayo? Hindi niyo ba nakikita ang mga katayuan namin para ganituhin niyo kami? Napakasama niyo, Mr. Atong Ang. At ng inyong mga kasabwat. Wala kayong kasing sama. Pati mga pulis, nanumpa kayo na magtatanggol kayo, lalong-lalo sa mahihirap. Pero, ganito yung ginawa nyo sa amin. Nasaan ang katarungan? Hindi natin pwedeng hayaan ito. 10 ng mga mastermind, yung grupo nila, and hindi na pwede to. Hindi na pwede itong bumibili ng tao yung grupo nila, Mr. Atong Ang and the rest of the
pinangalanan ni alias Totoy. Pagmasdan mo nga kami ngayon tignan mo. Alam mo kung sinasabi mong mga nag-illegal tong mga taong to. Sana, sabi nga namin pinakulong mo lahat. Pero, tignan mo kami ngayon. Ano ba napala mo? Ano napala nyo? Sasabi ko lang po dito sa gumawa ng hindi po makatao, napakarumal-dumal na krimen. Parang sobra pa sa demonyo. Sobra po ang galit namin sa ginawa nyo sa aming pamilya. Ultimong bata, hindi mo pinaligtas. Anong klase kang tao? Hindi ka ba natatakot sa Panginoon? Mr. Atongang, wala ka bang takot sa Panginoon? Hindi mo man lang iniisip ang ginagawa mo na labag sa mata ng Diyos, labag sa tao. Hindi ka na makatao. Sa tingin ko, wala ka ng konsensya. Pero kami naniniwala pa rin kami sa Diyos. Kasi within 4 years, hinintay namin to eh. Hinintay namin na may isang tao lang na bumaliktad o maging kakampi namin. Which is nangyari na nga. Kaya nagpapasalamat kami sa Diyos kasi dumating na po yung pagkakataon sa pamamagitan po ni Mr. Dondon.